Magandang gabi po sa inyo lahat at nandito naman po tayo at magkukwentuhan po tayo at pag-usapan natin itong District 2, Tondo, Manila sa laban ng Roland Valeriano at Carlo Lopez. Itong laban ng Carlo Lopez at Roland Valeriano ay matagal na talagang labanan to eh. Talagang noon pa sila magkalaban eh. Talagang nakarang eleksyon talagang maganda rin ang laban nila, kaso nga lang medyo lumamang ng medyo malaki itong si Roland Valeriano kasi dinala siya ni Isko Moreno, diba? Ngayon nabaliktad po ang sitwasyon at nababalitaan din po natin na medyo kabado na at medyo parang wala na, kabado na itong Valeriano sa labanan nilang dalawa ni Carlo Lopez. Diba? Dahil siyempre itong si Carlo Lopez nasa kanya na si Yorme at nakatikit na siya kay Yorme at nakikita natin yung suporta ni Yorme sa kanya. Naku po, Mario Josep, baka mabaliktad po ang sitwasyon. Diba? Nang saklap naman po niyan, hindi tayo makakatapos ng termino. Pang last term na po sana natin itong eleksyon na to, kaya sipagan po natin magbigay ng mga ayuda. Diba? Kasi alam natin kilala naman natin itong mga congressman diba? Diba? Halos lahat naman ng mga congressman pagsapit ng halalan namumudmud ng mga ayuda to Diba? Lalong-lalo na ngayon pumasa na ang akap. Diba? Yung akap na yan na anuhan na at malamang yan next year, February magbabaha ng mga ayuda. Pero hindi po papayag ang ilang Manileño na masabihan sila na kaya lang nila binoboto ang isang tao dahil sa ayuda. Biboto nila ang isang tao, lalo-lalo na dito yung karapat dapat talaga na manalo. At talagang may gagawin dito sa District 2. Diba? Itong District 2 kasi, ito yung yung talagang lugar dito sa Maynila na talagang nung congressman itong si Carlo Lopez, talagang napakarami ng mga nagawa niya rin. Katulad nitong kasalukuyang congressman natin na busy ron sa House of Representatives. Diba? Ito kasi si Carlo Lopez dati, talagang dinadalaw niya. Bago siya umuwi ng kanilang bahay, dadaan muna ng ilang barangay dito sa District 2 at kinakamusta niya. Congressman na po siya nun. Diba? At nakita natin na kung gaano siya kamahal ng taga-District 2. Biruin nyo, nakatapos ng termino to. Nakatapos siya ng termino na walang kahirap-hirap. Ganun po dapat. Dapat maganda ang ginagawa natin para sa oras ng halalan hindi tayo kinakabahan. Natapos na po ang termino nitong si Carlo Lopez at siyempre nagpahinga po siya ng 3 taon. Nung bumalik sa puno nakaraan, kalaban niya itong si Roland Valeriano bilang incumbent congressman. Nakakatakot po kalaban talaga ang mga congressman, lalo na pag incumbent. Tandaan nyo po yan, nakakatakot pong kalaban yan. Kasi po napakaraming resources po yan para bigyan ng kung ano-ano ang mga botante para siya suportahan. Diba? Kaya siguro ito si Carlo Lopez wala naman gaanong ibuga nung eleksyon na yan. Kaya siguro na brainwash yung mga ilang Manileño yun at kasawiang palad hindi po siya pinalad na manalo. Pero po ngayon sa pagbabalik niya ngayon, nandyan na po si Yorme at katikit na po niya si Yorme. Talagang nakikita natin na nang balik yung mga taga District 2. Diba? Lalo-lalo na ngayon may mga kontrobersyal itong si Kong Valeriano. Diba? Lalo-lalo na yung eskwelahan na pinatayo niya. At pangarap niyang eskwelahan, napatayo na at nag-groundbreaking ceremony na. Kaso lang, dun sa District 1 itinayo. Diba? Doon nalungkot ang mga kababayan natin dyan sa District 2. Dahil dapat dyan sa District 2, dahil humanap tayo ng lugar dyan. Sinasabi nila, wala daw lugar. Katwiran na lang po yan. Diba? Hanapan natin ng lugar. Diba? Kaya natin hanapan ng lugar. Sayang na lang pagiging congressman natin. Diyan natin itayo sa District 2, di ba? Pinasikat pa natin ang District 2. Di ba? Kaso nga lang wala Doon natin itinayo sa District 1. Kaya nagtampo lalo yung mga taga-District 2.
siyempre magtatampo yung mga yan, di ba? Dapat sila ang priority. Ngayon nangyari na yan, pag natayo na yung eskwelahan na yan, mas priority yung mga taga-District 1. Di ba? Doon nakatayo O, di ba? Yan po yung sinasabi natin sa inyo. Dapat po, dito sa distrito natin ipagawa o dito tayo mag-project kasi ito yung naglukluk sa atin at naglagay sa atin sa posisyon. Kaya po ito ngayon si Carlo Lopez, biruin nyo ilang survey na dyan sa District 2. Talagang nangunguna siya sa survey. Hindi po siya matinag-tinag. At lalo pa ngayon, di ba? Nakikita ninyo yung pagsalubong sa kanila ng mga taga-District 2. Talagang puspusan ng kanilang ginagawang pagtulong dyan sa District 2. Kaya, naku po, Mario Joseph, nakikinita-kinita ako na. Alam ko na. Malamang talaga magpalit tayo ng congressman dyan sa District 2. Ayan po ang kinatatakutan at alam na rin po natin at may nakarating na rin po sa atin na medyo kabado na. Kabado na at medyo nawala na yung kumpiyansa niya na muli siyang maluluklok bilang congressman dito sa District 2. Dahil nandito na si Carlo Lopez. Siya na ang bagong hindi natin alam, di ba? Bago, siyempre ramdam na rin natin na mananalo siya. Sabihin natin, bagong congressman na. Di ba? Kaya sabayanan po natin at ilang buwan na lang po at eleksyon na at malalaman na natin kung sino talaga ang papalarin bilang congressman dito sa District 2. Di ba? Pero sa lagay ngayon, medyo nangunguna itong si Carlo Lopez. Ewan natin next year. Kasi alam natin, di ba, sinabi ko ulit, lalabasan na yung mga ayuda. Kaya ingat po tayo at wag po tayong padadala sa mga bigay ng ilang mga kandidato. Kasi ang binibigay ng mga kandidato na yan, lalo-lalo na pag mga incumbent, galing din po yan sa mamamayang Pilipino. Tandaan nyo po yan, walang gagasusin na sarili nilang pera yan. Di ba? Tandaan nyo po yan, yan po yung payo natin sa ating mga kababayan na suportahan po natin. Yung dapat natin suportahan. Yung talagang maraming ginawa. Yung talagang nagtatrabaho. Yung di yung nagtatrabaho lang sa House of Representative. Nakalimutan na ang distrito niya. Nakalimutan na yung mga barangay niya. Nakalimutan na yung mga naglagay sa kanya sa pwesto. Di ba? Kaya itong darating na halala na to. Antabayanan po natin at makikita po natin kung sino talaga ang isisigaw ng mga taga-District 2. Magandang gabi po at God bless.